At eto, pag-usapan natin, may bago na naman pong attack dog. Eto hong si Marcos, nako po. Malupit ho itong attack dog niya. Talagang galit na galit, parang gustong manakit. Kasi kakasumpa pa lamang, talaga nga namang todo-todo na yung nyaw-nyaw niya. Ay, ang problema ho, sabi nga nila, di ba mga kababayan, ang latang maingay ay walang laman. Which is totoo naman kasi dito ho, mapapakita ho natin na talagang wala hong alam itong babaeng to. Hindi ko alam kung bigla lang talagang inappoint to dahil sa sobrang kasipsipan. Dahil ho sa araw-araw niyang binabanatan ho ang mga Duterte sa kanyang video. May channel ho kasi ito Meron ho itong channel sa YouTube. At ewan ko nga, meron pa itong radio station. Meron ho itong programa. Ewan ko, paano naging abogado ito? Parang walang kaso hatang hinahawakan ito. Hindi, ako nagtatanong lang naman kasi busy kang kakabablog. Busy ka sa radyo mo. O, di ba? Ikaw abogado ka. Alam ng mga abogado yan. Dami kong kaibigang abogado. Wala nang oras yan. Wala nang oras manood ng social media. Mas lalo namang walang oras gumawa ng vlog. Actually, may mga nakausap nga akong abogado sabi nga nila medyo parang na hindi pa sa kanila pumapasok na sistema yung ikaw ay isang abogado pero nagbablog ka kasi una-una sabi nila wala daw sa oras at parang medyo hindi pa nila ganun na naiintindihan na parang ang dating sa kanila medyo may katsipan. Pag abogado ka na nagbablog ka, ibig sabihin wala kang kaso. Sa dami nang ginagawa sa kaso, sa isang kaso, kung meron lang, talagang wala ka ng oras. Kaya nga itong babaeng ito, hindi ko alam kung may kaso ba itong hinahawakan, hindi ko alam kung ano ba ginagawa talaga nito sa buhay. Pero ang alam ko, vlogger ho ito na bumabanat sa mga Duterte, tas bigla na lang namulat tayo at siya na ho ang taga-attack sa mga Duterte, sa mga Duterte supporter. Bigla na lang naging attack dog at na-appoint. O, di ba? So magtataka ka talaga dito. Mukhang yun ang dahilan kung bakit siya na-appoint dahil siya ay maingay at kailangan ng attack dog ni Marcos. Alam niyo naman po si Marcos, medyo mahina ho ito pag nagsalita, parang hindi mo maintindihan, uutal-utal. Hindi niya mabigay yung niya. Kita niyo sabi niya nung una, hindi nyo man nakita inconsistency nitong maman to. Sabi niya nung una, hindi siya mag-appoint ng spokesperson. Tapos eventually nag-appoint siya, napalitan. Kada taon napapalitan yung spokesperson niya, di ba? Kaya nga sabi ko nga dito bakit kaya? Siguro naghahanap siya ng pareho niya na gumaganong-ganon din. Wala siya makita. Kaya ayun, pinalitan niya. Hindi, biro lamang po. Pero ito hong bagong in-appoint niya, ang ingay sa social media. Kakaano pa lang, feel niya na. Feeling ko matatanggal din tong babaeng to Hindi, feel na niya po yung pagiging spokesperson o press secretary. Tingnan natin kung tatagal ka, babae ka, ha? Ito. Panoorin po natin itong bagong tirada nito at pasinungalingan natin ng mga pinagsasabi nitong press secretary nila. Tingnan ninyo, ha? Pasok. Doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. First of all, eto yung time na sinabi ni Pangulong Duterte na stupid, okay? Para lang sa kaalaman mo, it was in May 2021 na nagbitaw siya about Spratly Island na i-jet ski niya. Okay? Tapos may mga nagsasabi sa kanya, hindi supporter niya. Ang mga nagsasabit naniningil sa kanya ay yung mga dilawan, pinklawan. Yan yung mga naniningil sa kanya, sinasabi sa kanya, ba't di ka mga mag-jet ski sa Spratly? Alam mo, madam, tanga lang ang maniniwala na aabot yung jet ski dun sa Spratly. Pambihira naman, siguro kung matinukan tao,
hindi ka talaga maniniwala na yung jet ski aabot ng Spratly. Aabot doon sa pinag-aawayang pambira naman, oh. Naturalmente, talagang kailangan sabihan, tanga yung mga naniwala doon. At hindi kaming mga supporter yun. Alam namin na it was just a hyperbole, di ba? It was just a, parang sinasabi niya, ako mismo lalaban, mag-jet ski pa ako dyan, di ba? Hindi nga aabot dun eh. Yung ang helicopter, hirap na hirap ang pumunta yung Pilipinas dun eh. Di ba, pansinin mo, bakit yung mga barko lang ang pinapadala dun, hindi yung helicopter? Jet ski pa. Ano ba, te? Ano ba? Naturingan kang abogado, pero yung ano mo parang ewan, parang kulang. Tapos sasabihin mo ngayon na tinabihan tayong mga supporter ng tanga. Hindi, te. Ikaw lang. Ikaw lang. At saka yung mga taong naniwala doon sa jet ski. Kaming mga supporter, alam namin na hindi ho yun totoo. Alam mo namin yun na yun ay joke. Kaya hindi kami naniwala, kaya hindi kami tanga. Ngayon, kung meron man sinabihan si Pangulong Duterte na tanga, yung mga naniwala, kasi mantakin mo maniniwala ka, yung jet ski aabot dun sa island na pinag-aawayan natin. Te, ano yun? Ano yun? Abogado ka, te. Ano nangyari? Hindi ka man lang mag-research? Ano to? Tapos igagamitin mo ngayon yan as your pangunang panlaban sa mga Duterte. Yan ang panguna mong laban eh. Halatang vlogger ka. Vlogger ka ng mga tanso. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. Walang naniniwala. Anyway. Ikaw lang yun. At saka yung mga katulad mo. Yun lang ang naniwala dun. We will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news. Lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya. At maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ikaw, wala ka bang researcher na magsasabi sa'yo ng totoong nangyari dyan sa BSP? Bakit kanyo natanong ko kung wala siyang researcher? Mamaya, itatanong nung media magtatanong sa kanya, tingnan mo, nga. Hindi makasagot. Nagmamagaling ka dyan, wala ka naman palang alam. Tingnan mo ha, antayin nyo. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time, the selling of gold is to pump up the economy. Okay, let's go to economy. Yan. Papakita ko lang sa iyo ha, ate. Ito. Diyan tayo muna. Pakita lang natin, sandali ha, kasi masyadong malaki ka. Paliitin natin. Ayan. Ayan yung sinasabi mong economy. Di ba? Why to pump up the economy? Ayan. Philippine posted above target GDP growth of 7.6 in 2022. Yan yung katutungtong lang, ha? Ayan, tingnan mo na mabuti. Noong 2023, from 7.6 bumaba ng 5.6. Okay? In 2024, bumaba ng 5.6 pa rin. Hindi sabihin from 7.6 ng 2022, nandun pa rin siya sa mababa. Sa madaling salita, sabi nga sa GMA News Online, PH miss economic growth target for second straight year. Now, you're saying that the selling of gold is to pump up the economy. Why it didn't happen? Sige, sagot ka. Na magkaalaman tayo. Kung may alam ka talaga. Sinasabi mo ngayon na i-pump up yung economy. Diba? Yan ang sinasabi mo. Bakit hindi nangyari? Bakit hindi nangyari? Remember, kasi may diskarte ho dyan. Ang gold is like a stocks. Okay? May panahon na nagbebenta, may panahon na tayo ay nagkikip. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magbenta. Merong diskarte yan. Okay? Ituloy natin para sa kaalaman ng lahat. Ayan ha. Diyan pa lang yung palusot niya na economy daw, sablay na kagad.
Sabi ko nga sa'yo, madam do your research, okay? Do your research. Hindi ka lalagpas sa mga Duterte vloggers. Ang galing po yan sa isang vlogger yung mga clippings na yan. Ito, tuloy. Of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Alam namin yan. Hindi yun ang sinasabi. Ikaw naman, hina ng kukote mo. Alam namin trabaho ng BSP na magbenta ng gold. That's not the question. Okay? Ang question dito, why? Sa lahat ng nagbenta ng gold, tayo ang pinakamalaki sa maling panahon. Papatunayan natin yan, pero ituloy mo muna yung kakadaldal mo dyan. Okay. Now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now. Sige, dyan tayo sa sinasabi mong gold. Ayan, ipapakita ko naman sa iyo. Yung mismong sinabi ng kapatid na may punto nga siya dito. Ayan, pakita natin. Ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Nakikita niyo yung graph sa taas? Yan po sa kaliwa. Yung kulay medyo green. Ewan ko kung anong kulay yan. Medyo color blind ako Yung nasa kaliwa na yan, nandito sa picture ni above niya, si Claire. Nakita niyo yan? Wala ang Pilipinas dyan na nagkikip. Napakarami ang hindi. Ayan, central banks that bought. Ibig sabihin, hindi nagbenta. Okay? Ito yung mga bansa na bumili. Ayan, malinaw yan Sadali, hindi ko nakikita ng bahagya. Labas natin dito. Wait, automatic ko dasay. Ayan po, ayan. Okay? So, ayan po yung gold. Ang sabi dyan, sa kaliwa, central banks that bought the most gold in 2024. Anong bansa yon bumili ng gold noong 2024? Kita nyo? Nasa kaliwa? Ang dami. Ang dami ho nagbumili. Ibig sabihin, sa pagka ikaw bumili, kinikip mo yung gold. Sinasabi kasi nitong babaeng to, kaya nagbenta ang BSP, it is because mataas daw ang presyo. Tama, mali? Mataas ang presyo, mukhang pagpapakinggan mo, mukhang totoo. Tama nga naman, pag mataas ang presyo, ibenta mo para malaki ang kita natin. Ang tanong, bakit ang daming bansa ang bumili ng gold doon time na sinasabi mong mataas ang gold? Tama si Amy Marcos dito. Bakit? Tingnan mo sa kanan. Tingnan nyo sa kanan. Sa kanan, central banks that sold the most gold in 2024. Sinong central bank na bansa ang nagbenta ng madami? Same time to Dito sa kaliwa, yung bumili. Bakit ang daming bansa ang mas lalong bumili? Bakit nung sa bentahan na, yung nag-release ng gold, Pilipinas lang ang pinakamarami? Naintindihan mo? Ibig sabihin, ang diskarte dapat, sabi nga ni Amy Marcos, pag nag-reserve ka, nag-iipon ka, hindi ka nagbebenta. Okay? So many countries are in fact in a mad rush to acquire gold. Here we are unloading our own gold. May punto doon. Habang yung ibang bansa daw, nagra-rush sila mag-acquire ng maraming gold. Kasi nga, tumataas yung gold. So gusto nila maraming gold sila. Anong ginawa ng Pilipinas? Nagbenta ng ginto. Yes, you are right. Tama ka sa sinasabi mong natural na trabaho yan ng BSP, pero mali ang diskarte nila. Ibinenta nila ng alanganin. Yan ang tanong dyan. Yan ang sinasabi ni Duterte. Bakit ibinenta ng alanganin? Habang yung ibang bansa, they are acquiring gold. Bumibili sila. Habang tayo, ibinebenta natin. Bakit? Tayo lang. Kita nyo, ang laki ng graph Ang laki ng difference ng graph. Diba? Tayo lang ang nagbenta ng ganyang kalaki. Yung ibang bansa, nagtatago ng gold. Bakit? Yan ang hindi mo maipaliwanag. Kasi nga, madam, kung ikaw ay press secretary, mag-hire ka ng researcher mo para hindi ka nagmumukhang tanga. Gago! Yun ang totoo. Hindi seryoso ito. Para hindi ka naman nagiging ganyan. Pinagtatawanan ka ngayon ng netizen kasi mali-mali yan sinasabi mo. Oo, maaari magaling kang abogado sa batas. Pero wag mong pasukin yung mga hindi mo alam. Yan ang totoo.
Tuloy natin to sinasabi ni Madam para mas maunawaan natin kung bakit talagang kinuha to. Sabi ko sa inyo, hindi na kailangan ng qualification ngayon eh. Basta importante, sumipsip ka sa gobyerno to, tirahin mo Duterte, magkakapwesto ka. Nakakapagtaka lang tayo, nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Naks naman, parang akala mo, alam na alam mo, ikaw ang walang alam. Ikaw ang walang alam. Maling diskarte ang magbenta ng gold. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. Sabi mo, eto the main purpose na sinasabi mo, kaya tayo nagbenta to pump up the economy. Tumaas ba ang GDP? Umangat ba tayo? Hindi. Oh, where the fuck is that yung sinasabi mong tumaas ang ekonomiya? Sorry, I'm not hindi kita binumura. Kaya lang, asa expression yun. Asan yun? Asan yun? Asan po yung sinasabi mo umangat ang ekonomiya nung nagbenta tayo ng gold? Kasi yun ang sinabi mo, pump up the economy. Bumagsak tayo eh. Gets mo? Siguro naman, kuha mo na. Pangalawa, normal lang nagawain niya ng BSP ang magbenta ng gold. Oo nga, normal. Syempre sila ang in charge dyan. Ang tanong, tama ba yung panahon ng kanilang pagbebenta? Na naayon sa data, hindi sa kwento-kwento mo, ayon sa data, mali ang magbenta ng madaming gold nun. ulo. Siguro bago siya magbigay ng ganitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements, hindi naman detailed. Ikaw, bago ka magbigay ng iyong mga salita, kasi supposedly you are the spokesperson of the president eh. Bago ka magsalita ng ganyan, alam mo madam, mag-research ka. Kasi pinahihiya mo na nga yung presidente, mali-mali pa yan sinasabi mo. Mas maganda siguro bumalik ka na lang sa pagbablog. Wala kayong alam eh. Anong proof niya? Again, as a lawyer, he is a lawyer. He became a fiscal. You are a lawyer. You are a lawyer. Pareho kayong lawyer, pero Kung paano magkuha ng ebidensya? ikaw din, alam mo rin kung paano kumuha na may ebidensya. May pinresenta kang ebidensya dyan? Wala. Kami, mga Duterte supporter, eto pinipresenta namin sa inyo ebidensya na yung sinasabi mong to pump up the economy, walang nangyari. Asan ang ebidensya mo? Nga. Tatanungin ka na media, asan ang data mo? Wala ka masasagot. Tingnan mo. Tingnan mo. No? To get the truth. Bakit sa kanya parang wala siyang ebidensya? Laging paintriga. All we want here is evidence. Ako, nagpresenta sa ebidensya, ikaw wala. May pinresenta kang ebidensya? May pinresenta kang data? Wala. Asan sinasabi yung ebidensya? Niloloko mo kami. Katutungtong mo lang, nagpapakalat ka na ng fake news kasi wala kang ebidensyang pinipresenta. Tama, mali. Ipakita niya. Kung Hindi mo nga pinapakita. Pag gusto mo pagpakita ng iba, pakita mo rin sa'yo. Asan na yung... Pakita mo yung sa'yo. Asan na? si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Ayan. Si PBBM ang nag-utos at benta ng gold reserve. Bigla na siyang pumunta dyan. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely manage. Saan yan? Asan yung ebidensya mo? Ba't di ka nagpapakita? Puro ka chismis. Ako, may papakita ko sa'yo na merong touch ang government dyan. By the BSP. So, paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Okay. Saan daw? Ito na naman, bagong argumento mo. Susuplakin na naman natin yan. Wala ka na namang ebidensyang ipinakita. Ako, may ipapakita na naman ako sa ebidensya. Ayan. Okay? Ang linaw dyan. Sinasabi mo, PBBM has no hand in gold sales by BSP. Tanong, sino nag-appoint ng new BSP governor? Si Marcos lang naman. Okay? Si Marcos lang naman. So, sino nag-appoint? Si Marcos. Sino sa tingin mo susundin niya? Yun nag-appoint. Pangalawa,
Sa baba, Amy Marcos hits BSP decision to sell gold reserves. Senator Amy Marcos on Wednesday grilled the administration economic managers. Ano daw? Ulit. Senator Amy Marcos on Wednesday grilled the administration economic managers. Sino daw? Yung BSP ba? Yung sole BSP na sinasabi nitong sole BSP shall decide. Hindi. It's the economic managers over the Bangko Sentral ng Pilipinas decision to sell. 'Di ba? So, sino po? Alam mo, wala ka kasing alam. Ewan ko kung bagong tungtong ka lang sa gobyerno. Ang executive branch, meron tinatawag yang economic managers. Maraming involved dyan. Budget, kaya nga 'di ba noon laging binibiro ni Pangulong Duterte na madalas siya magsalita tapos biglang lilingon siya kay Jokno kasi si Jokno yung yung sa finance. Yan, importante yan. Finance, DOF, tapos yung DBM, syempre yung budget, kung meron pa ba tayong budget na maaalat dyan. At the same time, itong sa BSP. So, hindi lang isang tao yan. Anong ibig sabihin niya? That decision, pinag-uusapan ng presidente. Mas marunong ka pa sa naging presidente. Diba? Huwag kang magmagaling. Wala kang alam sa administrasyon dyan sa gobyerno. Bagong salta ka lang, nagmamagaling ka na. Ayan na nga, linaw-linaw na nga, ang nag-appoint doon sa BSP Governor si Marcos. Sino ngayon ang sinisisi ni Amy Marcos? Ha? Hindi ko sinasabing iba. Marcos din ang nagbumanat. Ang sabi niya, grill the administration's economic manager. When you say administration economic manager, hindi involved si Marcos dyan? Sino yan? Si Abante ba yan? Si Barbers ba yan? Si Cheese Escudero ba yan? Si Dan Fernandez ba yan? When you say administration economic manager, sino yan? Saang branch of government yan? Di ba nasa executive yan? Sinong pinunong executive? Si Romualdez? Sa bagay. Gago! Sa bagay, lahat nga pala siya ang nagdidesisyon ngayon. Madam, bago ka humirit, may I suggest, mag-research ka kasi napapagtawanan ka ng netizen eh. Pinagtatawanan ka ngayon ng mga netizen dahil sa mga hirit mong sablay. Magaling ka siguro mag-vlog at magpaliwanag ng batas. Pero, ma'am, pagdating sa mga ganyan, aral ka muna. Alam mo, may budget naman po yan. Ang alam ko, USEC may budget. Yung ASEC kasi, pili lang ang meron dyan eh. Pero ang Office of the Undersecretary, may budget dyan. Huwag mong angkinin lahat. Kumuha ka ng mga alam mo yon na magtuturo sa'yo, abogado, kung ayaw mo abogado, pati nga yung sa tax, lahat yung pwedeng mag-advise sa'yo. Huwag mong angkinin lahat yan. Baka hindi ka kumukuha, nagtitipid ka. Di ba? Gamitin mo yan para kumuha ka ng mga taong matatanungan mo, tumali-talino ka naman kahit papaano. Kawawa ka naman. Ano to? Kasi unang araw mo pa lang, pinagtatawanan ka na ng netizen. Gusto mo pa, forever kang pagtawanan. Nakakaya naman si Marcos. Mahahalata sobra na sumipsip ka lang, bumanat ka lang sa Duterte kaya ka na-appoint. Di ba? Gago! Nakakaya naman, madam. Nakakaya. Ayos-ayusin mo trabaho mo.